Good evening po mga kababayan. Sir, this is Jam the Filipino Channel. Ang inyo pong lingkod sa today is June 17, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Net Lima sa may 26 Street BGC, Port Bonifacio, Taguig, at dadalhin pa natin sa may Bonifacio Western Bikutan, sa may Western Bikutan, Taguig 688 Bonifacio Avenue, Western Bikutan. Gulo. Yeah, so magbabalik pa tayo mamaya pag nakuha po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan na wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-usapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya po pag nakuha po natin sila. At sinabing maayos ang kanilang relasyon. Ikinatuwa naman ni Senador Erwin Tulfo ang pagsama sa kanila in the Senate, level-headedness, and just the need for all of us to really get back to work. Nang tanungin kung makabubuti ba ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ito ang kanyang tugon. I believe in all the senators' ability to be impartial and fair. Because of who I am and my relation to the President, I am not in the best place to comment on the impeachment. Umaasa si House Impeachment Prosecutor Laila De Lima na ngayong natuldukan na ang issue sa Senate leadership, wala nang hadlang sa impeachment trial ni Duterte. Ganito rin ang pananaw ng mga House Trial spokesperson. Wala na pong dapat sakit sa pagtutuloy ng paglilitis on July 6 and more importantly, the upcoming pre-trial ng June 18. This is a welcome development, and now that the Senate has resolved the leadership issue, we also hope that the Senate can focus now with its constitutional duty to proceed with the impeachment trial without necessary delay and other distractions. Irerespeto naman ang prosekusyon ng sino mang pinipili ng Senate Impeachment Court na presiding officer sa paglilitis, kahit pa si Senator Francis Escudero. It's water under the bridge. Now we're talking about this new impeachment complaint. We are fully confident that whoever sits there as a presiding officer, because of the degree and the volume of evidence that we will provide and we will present to the court, we are confident that we can actually get this through. Pinatigos naman ng House Trial spokespersons ang pre-trial brief na isinumite ng kampo ni Duterte. Bahagi po ito ng paghahanap ng butas ni VP Sara Duterte. Hindi lang ito strategy, pero pag-iwas pa rin ito sa pananagutan. Gusto natin ng sagot. If you look at it actually, inatap nila yung lahat ng mga evidence at saka yung mga potential witnesses na ipoprovide natin. So wala talaga silang naipresenta doon. Kung na specific na mga counter evidences. Sa special session na idinaos ng Kamara kanina, binigyang kapangyarihan ng mababang kapulungan ang House Prosecution Panel na umakto sa ngalan ng Kamara sa mga usaping may kinalaman sa impeachment trial ni Duterte. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Hindi inakala ng mga manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na ang kanilang team building sa Aurora ay mauuwi sa pagkamatay ng dalawa nilang kasama na sina Rene Paterbonia at Divine Adili. At hanggang ngayon, patuloy pa rin nilang pinoproseso ang trauma at pagluluksa. Sa unang pagkakataon, isinalaysay ng mga basketballista ang mga oras na pilit nilang iniligtas ang isa't isa, kasabay ng panawagan na huwag silang pustahan sa nangyari. Nagpapatrol, Andrea Taguines. Nakakapagod, pero masaya. Ganito ay nilarawan ng 5 manlalaro ng Ateneo Blue Eagles ang simula ng kanilang team building activity sa Tipaculaw, Aurora noong June 8. Sa kanilang panayam sa town hall meeting sa Ateneo campus sa Quezon City at sa podcast ng veteranong journalist na si Pia Ontiveros. Sa morning exercise pa lang, maganda na nila ang naging daloy ng training camp. Isa pa umano sa mga mabilis na
ang hawak na cellphone, mas naging malapit sila sa isa't isa. Kind of really forces us to, really just talk to each other more and just get to know each other more as like, teammates. Alas 2:30 ng hapon nagsimula ang isang jogging exercise sa dagat na binantayan ng mga coach. Tinanong pa umano sila ng nooy head coach na si Chap Baldwin kung sino ang hindi marunong lumangoy. Nagtaas ako ng kamay, JM. Tapos yun sila rin marunong lumangan, sinabi niya. Tapos sabi niya, si Divine hindi marunong lumangan. So yung mga hindi marunong lumangan, dito lang kayo sa malapit. Kumbaga, tapos yung exercise lang is, sundan lang si Coach Lim sa shore. Pero ilang minuto lang ang lumipas, biglang nag-iba ang kondisyon ng dagat. At dumating ang mga dambuhalang alon na anilay mas matataas pa sa kanilang mga 6-footer na teammates. Nung una, nagagawa pa nilang makisabay sa pag-angat ng tubig. Pero sa bawat paglapag nila, palalim na ng palalim ang dagat at palayo na sila ng palayo sa pampang. The first person that I noticed was KJ Calgamber, and he was screaming like so loud for Colorado that like I've never heard anybody like scream like that like ever in my life, and like that's when like I realized like like this is bad. Like I started seeing like just swim in, like just as much as you can. That means I know how to swim, but then it's really was really difficult. I noticed I wasn't moving when I tried to freestyle. I was still moving. I was like in the same place for like 3-4 minutes, and then I started cramping, and I was panicking. And then I saw Matt. I was like, Matt, can you pull me? So he pulled me, so I moved, and then I reached the floor. Inilarawan din ng ilan kung paano nila sinubuhang isalba ang sarili at ang isa't isa. I was like going down and down, like I just, I was like gonna accept na mawala na po ako. Nung humingi ako ng tulong, nakita ko si Rene sa likod. Nagpunta ko sa likod. Continue straight at this traffic light. Lumapit siya, tapos sumisigaw siya ng tulong. Tapos sinabi ako, tumalong ka lang. Tapos nung umaulit ako ng point, mag-angat ko, hindi ko na nakita si Rene. Yung nakita ko na si Divine sa likod. Sabi si EJ, si Divine, head down. Si Kabihe umano ang unang nagbalita ng masamang kalagayan ni Divine Adili. Pero hindi siya maidala sa pampang dahil sa laki nito. This was his reaction to Divine's gun, Divine's gun. I interpreted it as, I thought EJ didn't see Divine, but then, in his case, in his scenario, he already saw Divine like floating like that, because Divine didn't know how to swim at all. Noong bahagyang kumalma ang alon, doon naman nila nakita si Baterbonia. So I went to Rene and I saw him like walang balay. I was so scared po. Doon na wala nag-sink in. I was crying na. And I was just hoping na hindi ko po sila puputin ni Torpo. It was us who carried him out of the water, not the first responders. Wala pong tumulong. And then, Where were they? On the shore? they were just spectating po. They were just watching us. Paalis na umano ang ambulansya para dalhin sa ospital si Baterbonia noong masagip si Adili. Sa hiwalay na police mobile na siya isinakay. Si Baldwin ang sumama sa kanila pa ospital. Pero masamang balita na ang kanyang hatid sa team pagka-uwi. Sabi ng players, hindi nila kinayang magsalita agad sa pangyayari dahil sa bigat ng nararamdamang trauma. I feel guilt lang po kasi Guilt? Why? Rene was beside me. Parang I felt na I could have done more na para di siya so it was eating me alive. I tried to sleep and then I would still see his face. But it's not your fault. You know that, right? Yeah, Are you okay? fine. It was hard po na the comments that they're saying that
We're just jealous. We did it because we're jealous. We lost two of our brothers. Parang sobrang sakit po kasi na parang nabuhay nga po kami pero parang pinapatay po kami. Kasi kaliwa na lang po tayo sa bayanan. It's just hard to put into words, but like, this is what we've been feeling like this past week. Ito yung susunod na kanta po. Opo, yun sa may stoplight. Initiation ang kanilang pinagdaanan. Anila, bago pa pumunta sa Aurora ay nagkaroon din sila ng orientation tungkol sa rip currents. Pagbalik sa Manila ay agad dumaan sa debriefing at counseling ang mga players at coaches. At nangako ang Ateneo na patuloy silang susuportahan habang pinoproseso pa nila ang mga pangyayari. Itinis naman ng Ateneo Office of College Athletics na wala umano itong papel sa pag-organisa o pagpapahintulot sa naturang aktibidad. Bagamat may hiwalay PAM University Athletics Office ang Ateneo. Continue straight at the first traffic light. Then, in 700 meters, turn left. Nilinaw din ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Bobby Yap na ang Blue Eagles basketball team ay nasa ilalim pa rin ng otoridad ng pamantasan at handa silang repasuhin at ayusin ang mga programa nito. Sa kabila ng trahedya, gusto pa rin ng mga basketballista na makapaglaro matapos ang sapat na pahinga. I want to still play to honor our brothers and parang dedicate that season to them po. Nauna namang sinabi ng mga opisyal ng UAAP na hihintayin mula nito ang resulta ng mga investigasyon bago magpasya kung lalahok ang koponan sa susunod na season. Andrea Taguines, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, mga pasahero, naglakad sa Riles matapos tumirik ang tren ng MRT. Tingin sa kuryente, posibleng matapyasan kapag nagtuloy-tuloy ang rollback sa presyo ng langis sa world market. Halos 80 pawikan, pinakawalan sa paglawbuhol. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol! TTTCMM, numero 1 sa aksyon. Oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Oras sa ditsanyo ng Playtime Entertainment, born for happiness. Magbabalik ang TV Patrol sa TCMM. Kahit may edad na kami, masigla pa din. Tuloy lang sa activities. On the go! Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Artresin. Para sa mga active adults, may Artresin. Ang Artresin ay undulated type 2 collagen at MSM. Kasama ng Patay ka proper dyan. diet at Huli ka exercise. dyan. Nakaabang sila. Ang Artresin. Let's go! Take your move, baby. Artresin. Get going. Kumapagal ang galaw dahil sa joint pain. Sa mga kaya kalawa, pwede rin. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstore nationwide. Halagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin paggamot. Ano ang uri ng sakit? Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment, born for happiness. TTTCMM, numero 1 sa aksyon. Tanggap po tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga radio patrol. Pagpasa sa panukalang batas na mag-i-institutionalize sa assistance to individuals in crisis situation na antala dahil sa anti-EPOL provision. Narito
Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado atid sa atin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom? Ay ginaglabat ng hihaging Senator Erwin Tulfo sa mga dating kasamahan nito sa House of Representatives ukol sa pagkaantala ng panukalat at taas sa magiging institutionalize sa ating dalawang emerging situation o IEC program. Sa Senate, hihaging ni Tulfo na In 100 meters, make a left U-turn to stay on Biani Road. Tapos yung unang gate po dito sa kanan after ng golf course po natin. In 90 meters, make a left U-turn. Sa kanan. Saan po? Ito na? Hindi po, diretso pa po. After ng golf course. Yung sa may motor, ayun po, dun sa dulo. Hindi Sa pa may ito. lumabas na kotse, dun po Maraming sa salamat, dulo. Radyo Patrol, Jom Garner. Samantala, pagdagsa ng In mga 100 kaibigan at meters, make a teammates left ng U-turn to nasawisto stay ng on ating Biani na Road. si Divine Admiral patuloy naman sa Arlington. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly. Sa unang araw ng burol ng namayapang at iniispirit active at Divine na nili sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta Avenue dito sa Quezon City. Patuloy ang nagkalat ng mga kaibigan at teammates. Iyanili ay kasama ni Rene Materpolia na nagsunod sa isang team building activity sa Ipapulaw, Aurora. Sa mga oras na ito, wala pang namurata ang isang mga pamilya ni Anili dito sa Chapel. Kaninang alas 12 ang rally ang pupunta ng viewing area ng nagkakaibigan at pati ni Anili. Bago silipat ang lagi ni Anili dito sa Arlington, ibinuwi mo na siya. Drop off lang po. Ayun lang po. Fast. Palitan na lang sir. Maglabas. Sa kaliwa po dyan. Nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio. Ako po si Aimee S. Pareha. In 20 meters, turn left onto Andres Bonifacio Avenue. In 100 meters, you will arrive at your destination. Sa alas 7 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte European Capsule. Maluwag ang pag-ingat, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex. PPP, CMM. Numero 1 sa aksyon. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silmaril plus multivitamins, Liberate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liberate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid Sa kanan, Drive to sa the may destination. inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na. Silmaril plus multivitamins, Liberate Pro. Ito po. Ah, sige. Banda rin pa ng konti. Ah, siguro po ng konti. You have arrived at your destination. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at nagkasang mga idol, dito'y chichika. Kasama ang cute at lovable na mama, Mama Awel Pan, at Mama Joy Ho sa Alam Natin. Alam Natin, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ayan, na-drop na natin. Well, salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po ingat. God bless. Paalam po.